Teka muna mga kapatid, magnilay muna tayo. Sa aklat ng Eklesiastiko, naririnig natin ang walang hanggang awa ng Diyos. Palaging tinatawag pabalik ang mga makasalanan. Sa Ebanghelyo ni Marcos, hindi maiwan ng binatang mayaman ang kanyang kayamanan upang sundan si Jesus. Sinabi ni Jesus, mas madali pang dumaan ang isang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Ngunit sinundan niya ito ng, sa tao, ito ay imposible, ngunit hindi sa Diyos. Sapagkat sa Diyos, lahat ay posible. Ang black hole, ayon sa IFL Science, ay may napakalakas na grabidad na kahit liwanag ay hindi makatatakas kapag pumasok sa event horizon na ito. Ganyan din ang kasalanan kapag patuloy nating pinanghahawakan ng kayabangan, kasakiman, o makamundong bagay. Mas mahihirapan tayong makalaya. Ngunit ang biyaya ng Diyos ang ating escape velocity. Ang tanging puwersang kayang humugot sa atin mula sa grabidad ng kasalanan. Ang binatang mayaman ay masyadong malapit sa black hole ng materialismong ito, kaya't hindi niya kayang sumunod kay Jesus. Ngunit pinaalalahanan tayo ni Jesus na sa tulong ng Diyos, maaari tayong makalaya mula sa kadiliman at lumakad sa kanyang liwanag. Atin pong itanong sa ating mga sarili, ano ang mga black holes sa ating buhay espiritual? Handa ba tayong bitiwan ito upang maranasan ang kalayaan kay Kristo? Naway magtiwala tayo sa awa ng Diyos, magsisi bago mahulog sa kasalanan at yakapin ang buhay ng tunay na pagsunod kay Kristo. Amen.